Magandang araw mga kapatid, kamusta na kayo? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 3 bagay na dapat mo nang tigilan para ikaw ay maging mas masaya sa buhay. Yung pangatlo dito, medyo cheesy, pero what I can assure you is, pag pinakinggan mo yung reason ko para do sa pangatlo, makukumbinsi kita hopefully na dapat mo nga siyang tigilan. Ngayon siguro iniisip mo, para sa akin ba tong video na to? Kung ikaw yung tipo ng tao na takot maging masaya, kung ikaw yung tipo ng tao na meron kang bagay na dapat i-celebrate, pero ang iniisip mo ay ayaw mo siyang i-celebrate kasi you're sure that in the next couple of days, makakaranas ka ng matinding lungkot kaya takot ka na mag-celebrate ng kasiyahan, para sa itong video na to. Para din ito sa mga tao na feeling nila hindi nila deserve maging masaya. Kahit na may mga bagay sa buhay nila na dapat nilang i-celebrate at dapat yun ay isang maging rason para maging masaya sila sa buhay nila. Bago natin simulan, syempre, magpapakilala muna ako. Just in case bago ka lang dito sa channel, my name is Coach Maui. Mahilig akong gumawa ng mga ganitong klaseng video para makatulong sa mga tao in general na ma-improve ang kanilang mental health. And we believe, in order for you to improve your mental health, you have to maintain a certain level of happiness in your life. Sa mga bagong manonood natin, meron po tayong Facebook page. Pakihanap lang yung Coach Maui. Tapos meron din tayong Instagram page. Coach Maui din ata yung pangalan niya. Pwede mo ko i-follow doon for daily updates, daily inspirational quotes, para sabi nga ay makatulong sa'yo to improve your mental health on a daily basis. Kung hindi pa kita subscriber, ngayon mo lang natsambahan tong page, please do consider subscribing. I-check mo yung laman ng page natin, yung mga videos, baka sakaling merong sakto sa sitwasyon mo. Tapos kung medyo nagugustuhan mo naman yung content o yung mga pinagsasabi ko ritong mga tips, please do consider subscribing. Malaking tulong yan dito sa channel natin. Okay na, tama na yung intro, simulan na natin. 3 things that you need to stop doing in order to be happier or to be happy in general, especially this coming year. Pwede mong gawin tong simpleng New Year's resolution. Number 1, stop regretting your past. Maraming mga tao ang hindi nakaka-move on sa mga nangyari sa kanila dati. Okay lang naman kung inaalala mo paminsan-minsan, sabi nga reminiscing. Pero kung sa kakaalala mo sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan, it hinders you to do something good at the moment or to do something good in the present, medyo dyan tayo nagkakaproblema. Sabi nga nung isa kong nabasang quote, don't let your past mistakes be your identity. Hindi porkit nagkamali ka or may nangyaring masama sa iyo nung nakaraan, yun ka na habang buhay. So, kung hindi dapat nire-regret ang past, ano dapat ang ginagawa? Well, number 1, like I've said, if you're reminiscing about it, that's fine. Maganda naman talagang alalahanin yung mga nangyari dati. However, ang pinakamagandang pwede mong gawin is learn from it. Kung nagkamali ka dati, may nangyaring masama dati, pero hindi ka naman natuto dahil doon sa mga nangyari na yon, dyan tayo nagkakaproblema. Ang mangyayari, paulit-ulit lang na pwedeng mangyari yung mga pagkakamali dati dahil hindi natin ginagawa yung mga tamang bagay ngayon. Another thing na dapat nating alalahanin dito sa first tip natin na don't regret your past is, may mga tao, pakiramdam nila, pag may ginawa sila ngayon, mababago nila yung nakaraan dahil yung focus nila dun sa mga nangyari sa kahapon or yung nangyari dati. Mali po yun. Wala kang magagawa ngayon na pwedeng makapagbago ng nakaraan. However, ang ginagawa mo ngayon, dito tayo magkakaroon ng shift of mindset, ang ginagawa mo ngayon ay maaaring makaapekto para sa kinabukasan to ensure na hindi na mangyari yung nangyari dati pa. Ito na yung second tip natin na dapat mo nang tigilan. Do not worry too much about the future. May mga tao na hindi nakakapag-function today. May mga tao na hindi nagiging masaya today kasi, yun nga, lagi nilang iniisip na ano ba yung mga masasamang mangyayari in the future. At alam mo, yung utak natin, napaka-amazing. Amazing in a way na marami tayong naiisip na pwedeng mangyari kinabukasan. Pero, unfortunately, yung negative aspect lagi nagfo-focus yung mga utak natin. Lalo na pag medyo hindi maganda yung level ng iyong mental health. Ang nangyayari, yung utak natin laging nag-iisip ng mga masamang nangyayari. Kumbaga, worst case scenario. Yung bang tipong kinakabahan ka na medyo nagkakaroon ng layoffs
sa kumpanya mo. Worst case scenario kagad, nako, sigurado kasama ako sa mali-layoff. Nako, paano na yan? Pagka nawalan ako ng trabaho, anong mangyayari sa amin? Paano ako magbabayad ng renta sa bahay? Paano ko mapapakain yung pamilya ko? Paano ko mapag-aaral yung mga anak ko? At ang nangyayari, nakakalimutan ng tao to live in the moment, to be grateful to what they have, at nakakalimutan nilang gumawa ng mga action plan for the future. Maano ba naman, di ba, na ang next best thing na dapat mong gawin number 1, galingan mo sa trabaho mo and hope na hindi ka ma-layoff. Number 2, pwede ka naman na maghanap ng ibang trabaho. Merong mga tao na nakakalimutan nilang gawin yung, sabi nga next logical step for the future simply because they worry too much about what's going to happen in the future. And in return, nakakalimutan nilang i-enjoy yung present na meron sila. Nakakalimutan nilang maging masaya. Nakakalimutan nilang i-celebrate yung mga bagay na meron sa ngayon because they look forward way too much in the future. And ending ay masyado nag-worry, hindi naman nagiging masaya. Meron ako nabasang statistics dati. Higit daw sa 80 to 85 to 90% na mga bagay na pinag-worry natin, hindi naman talaga nangyayari. So, walang point para tayo ay mag-worry sa mga bagay na hindi naman tayo sigurado kung mangyayari ba sa atin. Ang pwede natin gawin, pagtuunan yung present and make sure that our actions are positive para ma-carry natin yung mga positive actions na yon sa hinaharap. Ang third tip natin, ito na, yung sinasabi kong medyo cheesy. Ang pangatlong tip natin ay do not look for your own happiness from other people. Pag-isipan natin Tagalogin natin yan. Huwag mong hanapin yung kasiyahan mo sa ibang tao. Okay? Hindi yan usapang love lagi. Okay? Pero syempre, maaaring patungkol din naman yun doon. Ano ibig ko sabihin? Marami kasing mga tao, iniaasa nila yung personal happiness nila sa isang tao. Yung bang tipong pag nawala itong taong to, pag may nagawang mali itong taong to, sobra-sobrang malungkot. Simply because you are expecting this person to make you happy. However, dahil isa siyang separate na tao, bukod sa sarili mo, hindi mo siya makokontrol. Yung actions niya, yung iniisip niya, yung mga salita na pwede niyang manggitin, hindi mo kayang kontrolin yun. Lagi natin dapat isipin na ang mga tao, gagawin nila yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanila. It's going to be very unfortunate kung yung makakapagpasaya sa kanila, hindi makakapagpasaya sa iyo. So, bakit mo kailangang idepende yung kasiyahan mo sa ibang tao? Dapat makontento ka sa sarili mo. Kung itong taong to ay iniisip mo na makakapagpasaya sa iyo, well and good. But do not expect 100% na itong taong to papasayahin ka lagi. At the end of the day, if you are expecting something from a specific person, if you are assuming something from a specific person, be it a lover, a partner, a co-worker, a boss, basta ibang tao, inaasa mo sa kanila yung kasiyahan mo, at nagbigay ka ng assumption at nagkaroon ka ng expectation galing sa kanila, masakit mang aminin, you're bound to be disappointed. Lagi nating iisipin na it's okay to have relationships, obviously, kailangan ng tao yan. Pero dapat maging masaya ka sa sarili mo enough, kailangan maging secure ka para sa sarili mo, para sabi nga matuto ka na mag-let go. Hindi ng tao kaagad, baka sabihin nyo kaagad, nag-away lang kami, let go na, hindi. Para matuto ka na mag-let go ng mga situations or ng mga bagay na na-disappoint ka na ginawa ng isang tao. Napakahalaga niyan. Marami kasing tao ang pag hindi nasiyahan doon sa ginawa nung kasama nila, partner, kaopisina, nagde-dwell na sila doon. Wala na, hindi na nakamove on. But, okay, kung secured ka sa sarili mo, at mabilis mong natatanggap na ang mga tao, at the end of the day, may magagawa sila na hindi mo ikakatuwa, then that's the easier path for you to let go of the disappointments. At sabi nga, babalik ka doon sa pag-focus sa sarili mo, pag-focus sa kontrolado ng sarili mo. Your thoughts, your feelings, your actions, and your words. Mas masaya ka itong pagpasok na bagong taon. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Sana meron kang natutunan. Again, ang topic natin ngayon ay 3 mga bagay na dapat mo nang tigilan
sa pagpasok ng bagong taon. Stop regretting your past. Do not worry too much about the future. And do not look for your own happiness from other people. Tatlong bagay na simpleng-simple, tatlong bagay na pwede mong gawing New Year's resolution para maging mas sustainable at para mas maging masaya ang iyong buhay ngayong 2025. And that's it. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kita subscriber, please click on the subscribe button. Pagkatapos mong makita yung ibang content natin dito sa channel, a simple like would really help the channel a lot. At of course, kung meron kang thoughts, kung meron akong mga sinabi na sabi nga medyo sumapul sa kalagayan mo ngayon, I would appreciate the comments sa comment section natin. Yun lang. Maraming salamat. Happy New Year sa inyo. Bye-bye!